Yun! Good day guys, and ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. So, yun, medyo okay na itong boses natin. And may konti pa rin, pero parang 2 days, after 2 days, nung nakaraan nag-vlog din ako, yung kay, ewan ko kung kanina ito, kay Kalbo yata. Okay na. No, medyo okay na. And may papakita ko sa inyo guys yung itong L200 na ang problema nito guys, yung Aegis Legend 2. Ang problema nitong i-repair natin ay nagfa-fire mag-isa. Hindi naman shorted yung switch. Tsaka nagfa-fire siya basta inilagay mo yung tuwing buhay siya, pag inilagay mo yung atomizer, magpa-fire na siya. Pero nagki-click ng normal yung switch kaya dun sa part na yun, okay naman. Ibig sabihin, walang ibang issue kundi yung posibleng yung system sa loob yung mga pyesa. So dito ipapakita natin. Bago natin ituloy ito, maraming salamat muli sa mga sumusuporta sa Daddy Bean channel. No? May ipopost pa tayo na ibang content mamaya. I think magpo-post ako nung yung nakaraang ginawa natin, yung Pogo pin connector ng mga X-Slim, and pwede nyo rin gamitin ito sa ibang mga units na may Pogo pin connector, yung pin na nagko-connect sa cartridge. Yun naman yung walang yun yung ginamit kong video, pero hindi ako nagsasalita, parang footage lang, no? Meron kasing mga nanonood dito sa atin, hindi naman Pilipino. Nakikita ko kasi siya sa data. I think kailangan ko rin i-push yun, no? Yung part kung saan may mga nanonood na hindi naman nakakaunawa ng, alam niyo na, ng language natin, pero gusto pa ring manood. Pag minsan pinagtatyagaan na lang siguro nila yung ibang mga videos na nagsasalita ako. Pero may mga nagko-comment din kasi ng ganun na gawa ka ng ganito yung may subtitle. Pero medyo busy kasi tayo, kaya ang gagawin natin, gagawa na lang tayo ng mga videos na madaling maunawaan kahit hindi ako nagsasalita. Lagyan mo lang ng BGM o background music. Okay na yun. So yan, tuloy na tayo dito, simulan na natin to. And yun, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para sa mga ganitong klaseng videos na para sipagin tayo lalo na mag-post ng mga videos. Although regular naman tayo nagpo-post every week. At least 3 times a week tayo nagpo-post, no. Yan. Tuloy na natin to. Okay. So lakihan natin ng konti. Play natin. So dito, hubad na yung board, no. Ibig sabihin, hubad na yung board. Kita nyo na yung board. And meron tayong tatanggalin dyan na isang MOSFET. Ayan. Yung MOSFET na malapit dito sa sa isang diode. May diode siya sa baba. Hindi ko na kailangan I think kailangan ko ipakita yung brush natin. Although kita nyo naman yung nire-reflow ko, and plano kong tanggalin yan. Actually, hindi reflow yun, hot air. Plano kong tanggalin yan, guys. Ito yung para makita nyo mabuti. Ito. Kita nyo yan. Yan yung pinakang issue natin kung bakit nag-auto-fire si Aegis Legend 2. So, sa oras na-encounter nyo yan at hindi naman issue yung switch, it means, pwede nyo nang i-test itong area na to. Kasi nung tinesting ko yan, mamaya makikita nyo rin, testingin ko siya ng multi-tester dito sa, pag nabunot ko na. Yan kasi, nasa board man o wala. Diba? And, tinanggal mo, makikita mo rin. Kahit di mo tanggalin, tinanggal mo yung, remove mo yung pyesa, makikita mo na shorted siya. No? At yun ang dahilan kung bakit nag-auto-fire si Aegis Legend 2. So, ipapakita natin yung footage ng pinapalitan natin siya. Speed up na tong video.
Ang heat ko dyan guys ay around 380. Okay. Kita nyo medyo nagalaw pa yung diode. And pag minsan, double check nyo rin yung diode. No? Double check nyo rin yung diode. Baka mamaya may issue din yan kasi nakakabit din naman siya dun sa area na yan. May mga pagkakataon kasi kaya nag-short si MOSFET dahil may issue din dun sa ano. Pero pag minsan si MOSFET yung kadahilanan kung bakit nasisira din yung mga piyesang katabi niya. So may mga ganun. Pag minsan may IC na shorted, tapos shorted yung mga katabing capacitor, hindi, pag minsan titestingin mo, pag dumami yung mga capacitor na shorted, posibleng yung MOSFET talaga yung yung mismong chipset, yung chip o yung MOSFET, posibleng shorted siya. Kasi ang daming, yung chipset na yan, marami siyang connections, nag-short siya. Posibleng madama yung mga katabi niya na pyesa. Kaya pag minsan, iisipin mo na halos lahat ng capacitor na yan or yung mga pyesa na yun shorted. Pero i-check nyo pa rin kung sino-sino sa kanila yung naapekto. So dito nabunot na natin yung sira, no? Pinakita natin. And pinapalamig na lang natin ito. So sa mga ganitong procedure pala, no, ingat kayo. May mga pagkakataong makakasira ng LCD. Dito naman sa akin, sanay naman tayo dyan. Hindi naman nasisira LCD basta-basta sa ganun sa akin. Pero ingat pa rin kayo, lagyan nyo ng tali. Dito tinetesting ko yung shorted talaga yan. Ewan ko, lagyan nga natin ng sound. May sound naman. May sound siya. Mahina lang. Ayun, narinig niyo yung beep. Parang hindi naman siya shorted dun sa apat na pin sa kabila, yung hindi nakadikit sa ground. Hindi naman siya shorted dun, pero shorted siya dito sa ground. It means pag ganyan ang MOSFET, shorted siya sa ground, mag-auto-fire talaga si unit kung connected siya dun sa natin, sa load o sa coil. Dito tinetesting ko sila. So dito ikinabit ko na yung board do sa unit and tinetesting na natin kung anong resulta. Kasi dati kapag ikinabit mo yung kapag ikinabit natin itong atomizer, magpa-fire ka agad yun. Ayan. Kita nyo, detected na siya. Dati hindi ganun. Okay. Okay, fire na siya. Okay na to. So, dati hindi siya ganun eh. Pag isinalpak mo yung kanyang atomizer, magpa-fire ka agad. Walang detection na makikita sa screen. Fire ka agad. So, yun. Ito yung nakasolve sa ating sa ating problema. Yung pagpapalit ng MOSFET. No? Ito to. Yan. Check nyo rin yan. Kung minsan, kung kailangan, palitan nyo rin. No? Kasi connected din sa kanya yan. And, although wala naman siyang naging problema dyan, tingin ko okay lang kasi hindi naman, anong nangyari lang talaga siguro, itong MOSFET na ito ay prone sa ganun. No? Hindi naman siya aegis damage eh. And ang mga MOSFET talaga, prone talaga sa pagiging shorting. May mga time na nagkakaganon sila. Kasi sila nga yung tinatawag natin na gate. Sila yung gate. Ibig sabihin, yan yung gamit na gamit. Yung area na yan. Parang bukasara yan eh. Kasi siya yung nagsusupply papunta dun sa siya yung nagsusupply ng current papunta dun sa Kaya anong nangyayari dyan? Pag na-short, direktang magpo-flow yung parang hindi na nagko-close yung gate. Laging open. Laging dire-diretso. So, ibig sabihin, mag-auto-fire talaga si unit. No? And, yun. Sana may na-share tayo na mapapakinabangan dito. Ito yung video na
pwede nyo pagbasehan kapag nag-auto-fire si Aegis Legend 2. Okay? Yung repair nito. No? And yun, pag may mga iba pa kayong katanungan, pwede kayong magtanong dito sa comment section. Sisikapin kong masagot yan sa abot ng ating makakaya. No? Maraming salamat po. Ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye. Oof!